Ako si Roger, isang 45 anyos na lalaki na mag-isang nabubuhay dahil matagal nang patay ang aking mga magulang. Habang ang dalawa ko namang kapatid ay may kanya-kanya ng buhay. Sa aming magkakapatid, ako ang naiba ng piniling landas. Mas pinili ko kasing manatili sa baryo kung saan kami lumaki dahil ako ang inaasahang manunugis ng aswang doon. Ilang taon na akong mag-isa, kaya naman sanay na ako sa ganoong pamumuhay. Sapat na sa akin ang perang kinikita ko sa pagtatanim ng mga gulay at ibinibenta ko sa baryo namin. Isang gabi, nakahiga ako at nagpapaantok nang napilitan akong bumangon dahil sa mga katok sa pinto ng aking bahay. Pagbukas ko ng pinto ay sumalubong sa akin si Ernie. Siya ang matalik kong kaibigan. Nakasuot siya ng polo at maong na pantalon. Oh, ikaw pala Ernie. Akala ko kung sino na. Ano naman kailangan mo? At pumunta ka rito ng ganitong oras. Gabing-gabi na. Gabing-gabi na pala para sa'yo ang 10:00 ng gabi ah. Huh, maaga pa pare. Tara, magbihis ka na. May pupuntahan tayo. Ano? At saan naman tayo pupunta? Ano ka ba? Doon, sa bagong bukas na bar sa bayan. Yung Alindog Nightclub. Ang balita ko marami daw magaganda at sexy na dancer doon. Pambihira ka. Puro ka talaga kalukuhan Kilala mo ko, Ernie. Hindi ako mahilig sa mga ganong klase ng lugar. Ayoko nang maingay. Sos! Kaya hindi ka nagkakaroon ng asawa Umiiwas ka sa mga lugar na marami babae. Pare, kailangan mo na maghanap ng babaeng makakasama mo habang buhay. Hindi ka na bumabata ba? Baka mamaya hindi na tumayo yan. Si Raulo. Tsaka, hindi ako takot tumanda na mag-isa. Tsaka kung maghahanap man ako ng mapapangasawa ko, ay hindi sa ganung lugar. Hindi sa minamaliit ko mga babaeng nandun. Pero, iba ang tipo kong babae. Ano bang tipo mo? Yung hindi makabasag pinggan, ganun ba? Yung para bang si Maria Clara? Roger, mas exciting kung ang kukunin mong babae ay yung mga parang aswang, yung wild at magaling manlapa. Ewan ko sa'yo. Saka kung makapag-aya ka parang wala kang asawa. Kung isumbong kaya kita kay kumare ha? Tignan natin kung hindi ka manginig sa takot kapag binungangaan ka na ni Aida. Wala naman siya sa bahay Hindi ba sa Maynila siya nagtatrabaho? Saka hanggang tingin lang naman ako sa ibang babae, ikaw naman no touch at no kiss. Sige na, magbihis ka na. Sayang ang oras Ikaw na lang pare. Ayokong gumastos ng pera sa mga ganyang bagay Ang KJ naman ito. Sige na, ililibre na lang kita. Tapos ipapapultang ko pa yung motor mo. Basta sumama ka lang sa akin. Kailangan ko kasi talaga ng kasama Kasi paniguradong lasing akong uuwi Saka kailangan mo rin maglibang at magsaya paminsan-minsan. Lalo na ngayon nagawa mo ng patayin yung manananggal na sumasalakay dito sa baryo natin. Rewardan mo naman ang sarili mo kahit papaano. Ay nako, kulit naman ang taong ito. Sige na nga, sasama na ako sa'yo. Basta, usapan. Wala akong gagastusin ni Cinco Pero sigurado ka bang may pera ka? Baka mamaya niloloko mo ako. Aayain ba naman kita kung wala? Bagong sahod ako paldo ko ngayon. Saka nagpadala si Mrs. kahapon kaya may pera talaga ako. Tignan mo tong taong to. Pati pera ng Mrs. mo gagastusin mo sa kalokohan mo. Teka sandali, hintayin mo ako. Magbibihis lang ako. Bilisan mo at baka mamaya maubusan tayo ng table doon. Nagtungo ako sa aking kwarto. Hindi na ako naligo ng mga sandaling yon dahil naligo naman na ako kanina bago humiga. Nagpalit ako ng maayos na damit at nagsuot ako ng sombrero. Nang lumabas na ako ay sandali kong pinainit
ang aking lumang motor at saka kami umalis ni Ernie gamit yon. Bata pa lang ay magkaibigan na talaga kami ni Ernie. Kumbaga ay sanggandikit. Kahit magkaiba kami ng ugali, ay nagiging magkasundo pa rin kaming dalawa. Ako kasi yung tahimik, habang si Ernie naman yung maingay at maraming kalokohan sa katawan. Totoo nga siguro yung kasabihan na mas nagkakasundo ang dalawang tao kung magkaiba sila ng ugali. Habang nagmamaneho ako ng motor, ay itinuro sa akin ni Ernie ang daan papunta sa sinasabi niyang bar. Makalipas ang ilang minuto, ay huminto na kami sa tapat ng Alindog nightclub. Sa labas ay may ilang mga babaeng nakasuot ng sexy na damit at may makapal na makeup. Pagbaba namin ng motor, ay agad kaming tinignan ng mga babaeng yon. Pero iwas ako ng iwas ng tingin sa kanila. Sa pagpasok namin sa nasabing bar, ay sumalubong sa amin ang napakalakas na tugtog sa loob nun. Tanging disco lights lang ang ilaw sa loob ng bar. Nakakuha naman kami kagad ng bakanting lamesa na malapit sa harapan ng mababang entablado. Isang waiter ang agad na lumapit sa amin para kunin ang aming order. Umorder si Ernie ng isang crispy pata at isang bucket ng beer. Ayos to pwesto natin, pare. Kitang-kita natin dito mga magsasayaw mamaya. Hayop na to. Ikaw pagdating talaga sa mga babae, napakalinaw ng mata mo. Pero uubusin lang natin tong beer na in-order mo, ha? Tapos uuwi na tayo. Sige, pero depende pa rin sa mga mangyayari. Nako, subukan mo lang na may gawing kababalagan at isusumbong talaga kita sa asawa mo, maniwala ka sa akin. Ito naman hindi na mabiro. Saka, loyal ako sa kumari mo, no? Nandito lang naman tayo para magpalipas ng oras at mag-relax-relax kahit papano. Hoy, kilala kita. Iba ka magpalipas ng oras. Talagang gusto mong manood ng mga babaeng nagsasayaw, ha? Natawa na lang si Ernie sa sinabi ko. Maya-maya ay dumating na ang order namin, kaya nakapagsimula na kaming mag-inom. Kahit papano ay sanay naman akong uminom ng alak dahil si Ernie ang nag-impluwensya sa akin ng ganong gawain. Pero hindi naman ako yung halos kada linggo ay hindi pwedeng hindi nagiinom. Maswerte na ang makapag-inom ako ng isang beses sa isang buwan. Hindi nagtagal ay isang bakla ang sumampa sa stage. Ipinakilala niya ang dancer na magsasayaw para sa gabing yon. Tinawag nito ang babaeng dancer sa pangalan na Ligaya. Nang magsimulang tumugtog ang mabagal pero tila ng aakit na tugtog, ay umakyat na sa stage ang isang babaeng nakasuot ng maikling palda at pang-itaas na halos lumuwa na ang kanyang dibdib. Napakaganda niya, mestiza. Maganda ang hubog ng kanyang katawan at ang buhok niya ay mahaba at itim na itim. Malambot ang kanyang katawan. Tila ba sa bawat indayog ng kanyang katawan ay sinasadya niyang akitin ang lahat ng mga lalaking naroroon. Hindi napigilan ng ilang kalalakihan na pumalakpak at sumigaw ng mga salitang nakakabastos patungkol kay Ligaya. Grabe naman yung mga tao rito. Kung sabihan nila ng kabastusan yung babaeng nagsasayaw, para bang wala silang mga nanay at kapatid na babae. Ano ka ba? Ganyan talaga dito, para ka naman bago ng bago. Huwag ka na magtaka. Saka, sanay na ang mga dancer na yan dito sa mga ganong salita. Minsan nga mas gusto pa nila na nasasabihan sila ng mga bastos sa salita kasi ibig sabihin nun, nagagawa nilang gisingin ang dapat na magising
sa mga lalaking nandito. Kahit na be, babae pa rin yan. Kahit ganyan ang trabaho nila, hindi dapat sila binabastos. Relax ka lang pare. Baka mamaya may makarinig sa iyo eh. Mga lasing na mga yon. Baka mamaya mapatrouble pa tayo niyan. Nandito tayo para mag-relax pare, hindi para makipagrambulan. Nagkunwari na lang akong hindi naririnig ang mga nakakabastos na salita ng ilang kalalakihang naroroon. Itinuon ko ang aking mga mata kay Ligaya. Sa tuwing tinatamaan ng ilaw ang mukha niya, ay doon ko napapansin ang lungkot sa mga mata niya. Pakiramdam ko tuloy, napipilitan lang siyang magtrabaho roon at labag sa kalooban niya ang kanyang pagsasayaw. Hindi ko alam, pero tila nabighani ako kay Ligaya. Hindi dahil sa maganda niyang muka at katawan, kundi dahil merong kung ano sa kanya na dahilan para hindi ko magawang alisin ang aking mga mata sa kanya. Maya-maya pa, natapos ng sumayaw si Ligaya at bumalik na siya sa likod ng makapal na kortina ng entablado. Pakiramdam ko ay gusto kong tumayo para sundan siya, pero pinigilan ko na lang ang aking sarili. Hoy Roger! Pabira! Titig na titig ka pa rin sa stage ah! Wala na! Tapos na yung sumasayaw! Wala na si Ligaya! Hindi naman si Ligaya ang tinitignan ko eh. Sus! Kita mo tong taon to. Tatanggi pa'y kitang-kita na. Habang sumasayaw sa dyan, ay titig na titig ka sa kanya. Kulang na nga lang tumulo ang laway mo eh. Ano? Kursunada mo ba, pre? Pwede natin siyang ipatawag para tumable siya sa atin. Hindi, wag na. Kung gusto mo, ikaw na lang. Nandito ako para mag-inom at hindi para tumable ng babae. Ang hina mo naman talaga, oo. Dapat ay nagsasanay ka na rito na makipag-usap sa mga babae para naman makapaghanap ka na ng asawa mo. Magsasalita pa sana ako nang biglang tumayo si Ernie at kinawayan niya yung bakla na nagpakilala kanina kay Ligaya bago yun sumayaw. May ibinulong si Ernie sa bakla at tumango naman ang bakla. Nang muling umupo si Ernie, ay ngumisi siya sa akin na parabang nang iinis. Huwag mong sabihin na may ititable kang babae, pare. Meron. Si Ligaya, pare. Ewan ko sa'yo, Ernie. Kung makagastos ka ngayong gabi, para kang tumama sa loto ah. Minsan lang naman to eh. Kaya dapat sulitin na natin. O di ba? Makalipas ang ilan sandali, ay dumating na sa lamesa namin si Ligaya. Mas maganda siya sa malapitan at napakabango ng gamit niyang pabango. Pinaupo siya ni Ernie sa bakanting upuan na nasa gitna naming dalawa. Nagpakilala si Ernie kay Ligaya at sunod niya akong ipinakilala. Nang maghawak ang mga kamay namin ni Ligaya, ay sandali akong natulala nang magtama ang aming mga mata. Nahihiya akong napayuko. O pare, ikaw na muna ang bahala kay Ligaya ha. Magbabanyo lang ako. Hoy pare, huwag mo akong iwanan dito. Sasama ako sa'yo. Huwag na, dito ka na lang. Ligaya, ikaw na ang bahala dito sa kaibigan ko ha. Virgin pa yan. Mas lalo tuloy akong napahiya sa sinabing yun ni Ernie. Nang umalis na siya para magpunta sa banyo, ay hindi ko tinitignan si Ligaya. Panay lang ang lagok ko ng beer na nasa bote. Nang sinulyapan ko si Ligaya, ay nalaman ko na seryoso siyang nakatingin sa akin. Teka lang, hindi mo ba ako kakausapin? Sayang naman ang ibinayad niyo sa akin. Tumatakbo ang oras ko dito. Ano kasi? Si Ernie kasi ang nag-table sa'yo eh. Hindi naman ako. Ang sabi sa akin, ay ikaw daw ang nag-table sa akin. Roger ang pangalan mo, di ba? Ganun ba? Pambihira oh.
Si Ernie talaga. Mukhang hindi ka sanay makipag-usap sa mga babae, no? Mukhang hindi pala joke ang sinabi ng kaibigan mo na virgin ka pa. Virgin ka pa nga siguro, no? Hindi no. Hindi lang talaga ako sanay sa ganitong lugar. Napalunok ako nang umusog si Ligaya. Palapit sa akin. Bumilis ang tibok ng puso ko. Lalo na nang bahagya niyang inilapit ang mukha niya sa mukha ko. Tapos na ang oras nyo. Ano? Tapos na ang oras nyo. Lilipat na ako sa ibang table. Ganun ba? O sige. Tinapik-tapik ni Ligaya ang pisngi ko at saka siya matipid na ngumiti. Napatulala ako sa ginawa niyang yon. Tumayo na siya at wala na akong nagawa kundi ang sundan siya ng tingin hanggang sa pumwesto na siya sa table ng ibang customer. Napapitlag ako nang biglang umupo si Ernie sa upuan niya. Lumingali nga siya na para bang merong hinahanap. Oh! Nasa si Ligaya? Wala na. Lumipat na ng ibang table. Ang sabi niya tapos na raw ang oras niya na binayaran natin sa kanya. Pambira, ang bilis naman nun. Pero kumusta pare? Ano na pag-usapan nyo? Naka-first move ka ba? Bakit naman ako magpe-first move? Ano? Ang ibig mo sabihin wala kang ginawa? Ni hindi mo man lang nahalikan? Bakit ko naman siya halikan? Hindi ko naman siya nobya. Pare naman, kasama yun sa trabaho nila. Kaya nga, tinagalan ko sa banyo para magkaroon kayo ng oras na kayong dalawa lang. Pambira ka, oo. Halata namang may gusto ka sa kanya Kaya ako nga ginawa yun. Ako na nga nagparaya Hindi mo pa ginalingan. Ay, nakong lalaking ito. Hindi ako sumama sa iyo rito para makipagharutan sa mga babae. Ay, ambot sa iyo, Roger. May itsura ka naman. Hindi ka naman pangit. Pero ang torpe-torpe mo. Siguro nga kailangan ko nang tanggapin. Natatanda kang binata, pare. Hayaan mo. At kami na lang ng asawa ko ang mag-aalaga sa iyo kapag uugod-ugod ka na. Walang masama kung tatanda akong binata. Kung yun ang kapalaran ko, ay tatanggapin ko yun. Ipinakita ko kay Ernie na wala akong pakialam kay Ligaya. Pero kapag may pagkakataon, ay sinusulyapan ko si Ligaya na masayang nakikipagkwentuhan sa mga lalaking customer. Hanggang sa biglang tumingin si Ligaya sa akin at agad kong inalis ang tingin ko sa kanya. Kinabahan ako dahil baka isipin niya na interesado ako sa kanya kasi nakatitig ako sa kanya. Kahit ang totoo ay napukaw naman talaga ni Ligaya ang interes ko. Marami na akong nakilalang babae. May iba na hayagang nagpapakita ng pagkagusto sa akin pero hindi ko pinapansin. Pero ibang-iba si Ligaya. Siya lang ang tanging babae na nagawang pabilisin ang tibok ng puso ko. Halos alauna na ng madaling araw nang magdesisyon kaming umuwi ni Ernie. 3 bote ng beer lamang ang ininom ko kasi hindi ako pwedeng magpakalasing ng gusto dahil nagmamaneho pa ako. Habang si Ernie naman ay lasing na lasing dahil nang maubos namin ang 1 bucket ng beer ay umorder pa siya ng 2 pang bucket at siya lang ang mag-isang umubos ng mga yon. Binagalang ko na lang ang pagpapatakbo ng motor para masiguro ko ang kaligtasan namin ni Ernie. Sa awa naman ng Diyos ay ligtas ko namang naihatid si Ernie sa bahay niya. Nang nakauwi na ako sa bahay ko, ay hinubad ko kagad ang damit ko at humiga na ako sa papag. Ang akala ko ay mabilis akong makakatulog dahil nakainom ako. Pero nagkamali ako. Sa tuwing ipipikit ko kasi ang aking mga mata, ay rumirehistro sa imahinasyon ko si Ligaya. Lalo na ang mapang-akit niyang mga ngiti at ang nangungusap niyang
mga mata. Ano bang ginawa mo sa akin, Ligaya? Bakit hindi ka maalis-alis sa isip ko? Pinilit kong pumikit at matulog. Ginawa ko ang lahat para makatulog. Nagawa ko namang makatulog pero ang huling nasa isip ko ay walang iba kundi si Ligaya. Pagsapit ng umaga ay maaga pa rin akong nagising kahit na madaling araw na akong nakatulog. Nagkape muna ako at saka ko inasikaso ang taniman ko ng mga gulay. Nagdilig ako at siniguro ko na walang mga peste sa mga gulay na tanim ko. Habang ginagawa ko yon, ay dumating ang isang matandang lalaki. Siya ang kapitan sa aming baryo. Ang pangalan niya ay Kapitan Isko. Hindi lang siya ang namumuno sa aming baryo, kundi isa rin siyang albularyo na may malawak na kaalaman sa panggagamot. Napansin ko ang isang sako na dala niya, kaya inihinto ko muna ang aking ginagawa para tulungan siya sa kanyang dala. Ngunit nang tutulungan ko na siya, ay bigla niyang ibinaba ang sako. Ay, nako! Napakabigat naman ito! Ano ho ba kasing laman yan sa ako, Kapitan? Abe, kung ano-ano lang. Mga saging, nyog, iba't ibang mga gulay, at yung iba ay hindi ko na matandaan. Iba na talaga kapag tumatanda. Nagiging makakalimutin na. Kapitan, mukhang magtitinda na naman kayo pagbebentahan niyo ba ako? Hindi pa benta ang bagay yan. Para sa'yo ang lahat ng nasa loob ng sako na yan. Nag-ambag-ambag kasi kami ng mga tao rito, Roger, para maibigay sa'yo ang mga yan. Ano ho? Abay, para saan naman ho? Aba, talagang nagtatanong ka pa? Eh di para sa pagkakapatay buron sa manananggal na ilang buwan din na merwisyo dito sa atin. Yan ang paraan ng mga tao para makabawi sa kabayanihan na ginawa mo. Naku, nakakatuwa naman ho. Pakisabi po sa kanila na marami pong salamat. Pero hindi na nila kailangan gawin yan. Hindi po ako humihingi ng kahit na anong kapalit sa ginagawa ko pong pakikipaglaban sa mga aswang. Simula po kasi nang ipasa sa akin ng lolo ko ang tungkulin niya bilang isang manunugis ng ating baryo, ay nangako na ho ko na gagawin ko ang lahat para protektahan kayong lahat laban sa mga aswang. Alam ko naman yun, Roger. Alam kong hindi lang ang pagiging manunugis ng lolo mo ang minana mo, kundi maging ang kanyang prinsipyo. Pero hayaan mo nang bumawi ang mga tao sa paraang kaya nila. Sadyang labis lang ang kanilang pasasalamat sa kabayanihang ginawa mo. O paano, iho? Ikaw na ang bahala sa mga ito, ha? Ako'y aalis na at magpupulong pa kami ng mga tanod natin. Magkakaroon kasi kami ng malawakang paglilinis dito sa baryo natin sa darating na Sabado. Ganun ho ba? Pwede po ba akong sumali, Kapitan? Aayain ko na rin ho si Ernie. Pwede naman. Mas marami tayo, mas maganda. Pero si Ernie talaga, ubod ng tamad ng lalaking yun pagdating sa mga gawain dito sa baryo natin. Hayaan niyo po. At ako na po ang kakausap sa kanya mamaya. O sige, sige. Ikaw na ang bahala, Roger. O siya, aalis na ako. At maraming salamat ulit sa pagkakapatay mo sa manananggal. Walang anuman po, Kapitan. Maraming salamat din po. Mag-iingat po kayo. Nakangiting tumango si Kapitan Isko bago siya tuluyang umalis. Saka ko lang itinuloy ang aking ginagawa. Mas naging magana ako sa aking ginagawa dahil naramdaman ko na nakikita ng mga tao ang ginagawa ko bilang isang manunugis. Napakalaking bagay na para sa akin ang paraan ng kanilang pagpapasalamat dahil hindi ko na po problemahin ang pagkain ko ng ilang araw. Sa araw din na yon ay pinuntahan ko si Ernie sa bahay niya upang sabihan na kailangan naming tumulong sa paglilinis sa aming baryo sa darating na Sabado.
Gaya nga ng aking inasahan, ay tumanggi siya at aniya. May mga tanod naman daw na gagawa nun, kaya hindi na namin kailangan tumulong pa. Pero pinilit ko siya hanggang sa wala na siyang nagawa, kundi ang pumayag. Oo nga pala pare. Kumusta ang experience mo kagabi pagpunta natin sa bara? Ang saya, di ba? Anong masaya ron? Pag-uwi ko sakit ng tenga ko dahil sa lakas ng tugtog dun sa bar. Pabira tong tao to. Gano'n naman talaga sa bar eh. Maingay. Pero masaya. Ang dami pang magagandang chika babes. Kung wala lang akong asawa dadaling ko sa motel ang isa sa mga babae ron eh. Baka nga dalawa pa eh. Mabuti na lang talaga at may asawa ka na dahil kung hindi, paniguradong linggo-linggo ay iba't ibang babae ang katabi mo sa kama. Yun nga maganda eh. Kaso, wala eh. May asawa na ako eh. Hindi na ako single, kundi double na. Alam mo naman, na wala talaga sa plano ko mag-asawa kaagad pero kailangan kong pakasalan si Aida kasi nabuntis ko siya. Sa kasamaang palad, namatay ang anak namin kasi inaswang. Tapos hanggang ngayon, hindi pa kami nakakabuo. Naramdaman ko ang biglang pagkalungkot ni Ernie nang sabihin niya yon. Alam ko kasi kung gaano kasakit para sa kanya ang nangyaring yon sa anak nila ng kanyang asawa. Ngunit agad na ngumiti si Ernie na para bang naramdaman niya na nalungkot din ako sa sinabi niyang yon. Pero pare, salamat kasi pinatay mo yung aswang na dahilan ng pagkamatay ng anak namin ni Aida. Nang dahil doon, nakaganti rin kami kahit papano. Ay maiba ako pare. Plano kong bumalik sa bar na yun sa susunod na linggo eh. Sasama ka ba ulit sa akin? Hindi na pare. Ikaw na lang yung pumunta ron. Ha? Abay bakit naman? Hindi ka ba talaga nag-enjoy doon? Hindi mo ba namimiss si Ligaya? Si Ligaya? Bakit ko naman siya mamimiss? Sus! Kunwari ka pang wala lang sa'yo si Ligaya. Pero kagabi, ang lagkit ng pagkakatitig mo sa kanya. Saka nung nagpalipat-lipat na siya ng table, ay panay ang tingin mo sa kanya na para bang nagsiselos ka. Kasi iba't ibang lalaki ang kausap niya. Hoy, hindi ako nagsiselos no. Saka bakit naman ako magsiselos? Hindi ko naman siya nobya. Kaya nga, ligawan mo na siya pare. Malay mo, may gusto rin siya sa'yo, di ba? Isipin mo pare eto. Kung si Ligaya mapapangasawa mo, sigurado ako na magiging maganda at gwapo ang mga anak nyo. Mestiza at maganda si Ligaya. Ikaw naman, masasabi ko naman na hindi ka naman pangit. Malakas nga ang dating mo sa mga babae, di ba? Hindi ba sabi ko, kung magkakaroon ako ng asawa, ay hindi yung nagtatrabaho sa bar. Alam mo naman ang mga tao rito sa atin kapag nalaman nila na sa ganun nagtatrabaho ang isang babae, ay iba na kagad ang tingin nila. Ayoko yung mapapangasawa ko huhusga ng mga tao kasi paniguradong mapapaaway lang ako. Hindi mo na dapat iniisip ang sasabihin ng ibang tao Basta kung masaya ka, wala na silang pakialam doon. Saka, kung palagi mong iisipin na sasabihin ng mga tao, ay hindi ka magiging masaya pare, maniwala ka sa akin. Bigla ka namang naging malalim magsalita ngayon Iba ka talaga paring Ernie. Basta, babalik ako sa bar na yun at hindi pwedeng hindi ka kasama, okay? Bahala ka sa buhay mo pare. Basta hindi na ako sasama. Maghanap ka na lang ng ibang maisasama mo na parehas ng trip mo sa buhay. Matapos yun, ay nagpaalam na ako kay Ernie. Habang naglalakad ako, ay tila nawala ako sa aking sarili nang bigla kong maalala si Ligaya. Ang totoo ay gusto ko ulit siyang makita. Pakiramdam ko kasi ay nagkaroon kagad ako ng espesyal na pagtingin sa kanya sa unang beses na nakita ko siya. Pero alam ko na kailangan kong pigilin ang aking sarili dahil sigurado ko na mas lalo akong mahuhulog sa kanya kapag mas naging madalas ang pagkikita naming dalawa. Sa mga sumunod na araw ay ginawa ko ang lahat para maging abala. Sa tuwing wala kasi akong ginagawa,
ay hindi pwedeng hindi papasok sa isip ko si Ligaya. Minsan nga, kahit may ginagawa ko, ay bigla na lamang sisingit sa utak ko ang maganda niyang muka. Bago naman ako matulog, hindi pwedeng hindi ako mag-iimahinasyon kung ano kami kapag naging magkasintahan o mag-asawa na kaming dalawa. Nang dahil sa nangyayaring yun, ay napagtanto ko na walang silbi na pigilan ko ang nararamdaman ko para kay Ligaya dahil mas lalo yung nagkukumawala. Hanggang isang gabi, bigla akong bumangon at nagbihis. Hindi ko na kasi kayang pahirapan pa ang sarili ko. Alam ko na ang makakapagpatahimik lang sa akin ay ang makita ko at makausap si Ligaya. Gamit ang aking motor ay mag-isa akong nagtungo sa bar kung saan siya nagtatrabaho. Hindi ko na isinama si Ernie dahil ayokong alaskahin niya ako kasi kinain ko ang aking sinabi na hindi na ako babalik sa bar na yon. Pagdating ko sa bar ay pumuesto ko malapit sa entablado. Hindi nagtagal ay sumayaw na si Ligaya sa harapan ng lahat. Nang makita niya ako ay tila nang aakit niya akong tinignan. Naubos ko tuloy kagad ang isang bote ng beer dahil sa pagbaha ng tensyon sa aking katawan. Nang natapos ng magsayaw si Ligaya, ay agad kong kinausap yung bakla na kinausap nun ni Ernie at sinabi ko sa kanya na gusto kong itable si Ligaya. Hindi nagtagal ay dumating na si Ligaya. Mapanukso siyang ngumiti sa akin. Sabi ko na nga be, babalik ka dito, Roger. Bakit? Sanay ka na bang binabalikan ka ng mga lalaki rito? Hindi naman. Naramdaman ko lang na babalik ka. At hindi nga ako nagkamali. Kumusta ka na pala, Ligaya? Ayos lang naman ako. Ikaw ba? Kumusta? Ayos lang din. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin ni Ligaya. Alam ko na kailangan ko siyang kausapin dahil baka isipin niya na boring akong katable pero wala na akong maisip na itatanong sa kanya. Inabot na naman ako ng pagiging mahiyain at torpe ko. Halos hindi rin ako makatingin kay Ligaya. Hanggang sa napansin ko ang mga pasa ni Ligaya sa kanyang magkabila ang braso. Napansin niya na nakatingin ako roon kaya tinakpan niya ang mga pasa niya gamit ang kanyang mga kamay. Ligaya, ano nangyari sa'yo? Bakit ang dami mong pasa sa braso? Ha? Wala ito, Roger. Naglilinis kasi ako nung nakaraang araw sa apartment ko. Tapos, naaksidente ako. Sigurado ka ba? Parang hindi kasi ang pasa na nakuha sa isang aksidente. Ano bang alam mo sa mga pasa? Doktor ka ba? Hindi naman. Mag-isa ka lang ba sa apartment mo? Oo. Dapat pala may kasama kang lalaki para merong gagawa ng mabibigat na gawain para sa'yo. Sa payat kasi ng katawan mo, paniguradong hirap ka sa ibang gawain. Tignan mo nangyari sa'yo. Na-aksidente ka pa tuloy. Hindi naman. Saka, hindi naman talaga naiiwasan ng aksidente. Kaya nga tinawag na aksidente, di ba? Isa pa, hindi ko kailangan ng lalaki sa buhay ko. Ibig sabihin wala ka pang nobyo? Wala, Roger. Sa tingin mo ba, ay may lalaking papatol ng seryoso sa akin nang dahil sa trabaho ko? Pare-parehas naman kayong mga lalaki. Lahat kayo, puro makamundong bagay lang ang nasa utak. Hindi naman lahat ng lalaki kagaya ng iniisip mo. Marami pa rin ng matino at tatanggapin kung ano ang trabaho mo. Sige nga, magbigay ka nga sa akin ng halimbawa ng isang lalaking matino. Kita mo na, wala kang masabi, di ba? Huwag mong sabihin sa akin na isa ka sa matitinong lalaki na sinasabi mo. Mukha ka namang mabait at mahiyain, pero sa tingin ko, ay nasa loob ang kulo mo. Ang bilis mo naman akong husgahan. Yun ang tingin ko sa iyo Karamihan sa mga lalaking nakilala ko ay sa una lang mabait. Pero kapag tumagal na, lumalabas na ang totoong kulay.
pinapakita ng pagkademonyo. O paano? Tapos na pala ang oras mo. Pwede ka magdagdag ng bayad kung gusto mo pa ako makausap. Hindi na. Maraming salamat, Ligaya. Matipid na ngumiti si Ligaya. Nagulat ako nang bigla niyang hinalikan ang aking pisngi. Natulala ako at hindi ako makapaniwala na lumapat ang labi niya sa balat ko. Tumayo na siya at lumipat sa ibang table. Hindi ko na siya tinignan dahil magsiselos lang ako kapag nakita ko siyang may ibang kausap na lalaki. Kahit pa parte yun ng trabaho niya, itinuon ko na lang ang aking atensyon sa pag-inom ng alak na nasa aking harapan. Hindi ko akalain na mas magtatagal ako sa bar na yon kahit mag-isa lang ako. 2:00 na ng madaling araw nang magdesisyon akong umalis. Paglabas ko ng bar ay naglakad ako papunta sa likod dahil dun nakapark ang aking motor. Papaliko na ako sa likod ng bar nang isang pamilyar na boses ng babae ang narinig ko. Sumilip ako at nakita ko si Ligaya na hawak sa braso ng isang matangkad na lalaki. May itim na van sa tabi nila at nakabukas ang pinto sa gilid ng van. Bitiwan mo ako! Ayoko nang sumama sa'yo, ano ba? Bitiwan mo ako! Pabulong na nagsalita ang lalaki, kaya hindi ko na siya narinig. Nakita ko ang galit sa mukha ni Ligaya. Inakala ko na nasa panganib siya. Lalapit sana ako para tulungan si Ligaya, pero hindi nagtagal ay kusa na siyang sumakay sa van. Mabilis na umalis ang van at wala na akong nagawa kundi ang sundan yun ng tingin. Sino kaya ang lalaking yun? Nobyo kaya siya ni Ligaya? Pero sabi niya wala siyang nobyo. Baka naman customer niya. Hindi naman siguro siya kusang sasama dun kung nasa panganib siya. Ipinagkibit balikat ko na lang ang nakita ko at inisip ko na wala akong dapat na ipag-alala. Sumakay na ako sa motor at pinaandar ko na yon para makauwi na ako sa bahay ko. Pagsapit ng umaga ay nagising ako sa malalakas na katok sa pinto ng aking bahay. Pupungas-pungas akong bumangon at napatingin ako sa orasan na nakasabit sa dingding. Nagulat ako dahil 10:00 na ng umaga. Mabilis akong bumangon at binuksan ko ang pinto. Nakita ko ang kumpare kong si Ernie na may dalang walis tingting at daspan. O Ernie, ikaw pala. Ano kailangan mo? Nakalimutan mo na ba? Sabado ngayon, pare. Hindi ba maglilinis tayo sa buong baryo? Ikaw ang nagkaya sa akin tapos ikaw pa tong nakalimot. Pabihira tong taon to. Oh. Naku, oo nga pala. Sabado nga pala ngayon. Nakalimutan mo nga. Saka, mukhang bagong gising ka pa lang ah. Nagpuwet ka siguro kagabi no? Huwag ka ng maraming tanong. Magpapalit lang ako ng damit. Mamaya na ako maliligo. Nagmamadali akong bumalik sa aking kwarto para magpalit ng damit. Kinuha ko ang walis tingting at saka ko lumabas. Habang naglalakad kami ni Ernie, ay napansin ko na nakatitig siya sa mukha ko. Grabe ka naman makatitig sa akin, pare. Baka nagkakagusto ka na sa akin, ha? Hindi tayo talo. Sira ulo. Imposibleng taluin kita kasi babae ang gusto ko, no? Ikaw umamin ka nga sa akin, pare. Nagpuwet ka ba kagabi? Kaya tanghali ka na nagising ngayon? Oo, pare. Hindi kasi ako makatulog eh. Ewan ko ba kung bakit. Hindi ka makatulog o lumabas ka at may pinuntahan ka? Sige nga. At saan naman ako pupunta? Sa bar. Sa Alindog Nightclub. Nakakatawa ka. Ano naman gagawin ko ron? Saka hindi ba sabi ko, ay hindi na ako babalik sa lugar na yun. Wala akong magandang dahilan para bumalik pa roon. Sigurado ka ba? Kaya mo ba sabihin na hindi ka nagsisinungaling, ha? At bakit naman ako magsisinungaling? Saka, kung makapagtanong ka naman para kitang nobya na naghihinala sa akin, ha?
paano may papaliwanag yung lipstick na nasa kaliwang pisngi mo? Sige nga. Nanlamig ako sa sinabing yun ni Ernie. Pinunasan ko ang aking pisngi gamit ang palad ko. Pagtingin ko sa aking palad ay meron dong kulay pulang marka na halatangang mula sa lipstick. Doon ko naalala ang ginawang paghalik ni Ligaya sa akin nung nasa bar ako. Ay, wala to. Huwag mong pansinin to. Anong wala? Lipstick nga yan eh. Sino ba kasi naglalagay ng lipstick ha? Hindi ba mga babae? Saka bakit ka nagkaroon ng lipstick dyan sa pisngi mo? Ibig sabihin, merong babaeng humalik sa'yo. Saan ba may mga babaeng pwedeng humalik sa'yo? Di sa Alindog Nightclub. Pwede bang huwag kang maingay at malapit na tayo kay na Kapitan? Nakakahiya kapag narinig ka nila. Ano namang nakakahiya dun? Lalaki ka naman, kaya normal lang na magpunta ka sa ganun lugar. Umaming ka na kasi. Nagpunta ka sa bar kagabi, no? Oo na, nagpunta na ako. Kaya pwede bang itiko mo yung bibig mo? Sus! Pasabi-sabi ka pang ayaw mong pumunta ron tapos pupunta ka pala ron ng ikaw lang mag-isa. Sinong humalik sa pisngi mo, pare? Magkwento ka naman sa akin, no? Wala. Pangit mo naman kausap, pare. Inamin mo na nga nagpunta ka sa bar kagabi, kaya dapat ikwento mo na sa akin ng lahat. Huwag ka nang pabitin. Sino nga? Alam ko na. Si Ligaya ba? Ay, nako, kulit. Oo, pare. Si Ligaya. Anak ng, ang lakas mo pala, pare, grabe. Biruin mo, hinalikan ka niya sa pisngi. Pero, sa pisngi lang ba? Nagtaka ko nang biglang itinaas ni Ernie ang damit ko at tinignan niya ang katawan ko. Nainis ako sa ginawa niya, kaya bahagya ko siyang itinulak. Hoy, ano ba? Ano ba ginagawa mo? Chinecheck ko lang kung meron kang kiss mark. Baka kasi hindi lang halik sa pisngi ang ginawa sa'yo ng babaeng yun eh. Baka mamaya nag-check-in din kayo eh. Hoy, walang ganun ano? Nagpunta lang ako ron kasi gusto ko nang kausap. Sus! Tama na ang palusot mo, pare. Alam ko naman, kaya ka pumunta ron ay dahil namimiss mo si Ligaya. Pero pare, wala kang dapat na ikahiya sa akin kung pumunta ka man sa bar para lang makita si Ligaya. Binata ka at walang sabit. Ang saya ko nga kasi sa wakas ay nagkaroon ka na ng interes sa isang babae. Sa totoo lang, pare, alam mo, hindi ko rin maintindihan ang sarili ko eh. Simula kasi nang nakilala ko si Ligaya, ay hindi na siya maalis-alis sa isip ko. Hanggang sa kagabi, ay nagdesisyon na akong bumalik doon sa bar para lang makita at makausap siya. Ano naramdaman mo, pare, nung nakausap mo na siya? Siyempre, masaya. Kaya lang, hindi ko nasabi yung mga gusto kong sabihin sa kanya. Kasi, naunahan ako ng hiya eh. Ano ba kasi gusto mo sabihin sa kanya? Gaya ng may gusto ko sa kanya. Ayan na nga, ayan na nga. Ay, Diyos ko! Nai-inlove na nga kumpare ko. Salamat sa Panginoon dahil dumating na ang babaeng magpapaibig sa'yo. Normal lang yan na mahiya ka. Pero kailangan mong labanan yan, pare. Tandaan mo, napakagandang babae ni Ligaya, pare. At hindi imposible na ikaw lang ang lalaking nagkakagusto sa kanya. Kaya dapat ay magpakitang gilas ka sa kanya. Hayaan mo, pare. Sa susunod na linggo ay pupunta tayo ron. Kailangan kasama mo ako, ha? Para naman matulungan kita. Bibigyan kita ng mga diskarteng malupit. Sa kabila ng mga sinabing yun ni Ernie, ay hindi pa rin nadagdagan ang lakas ng loob ko na ipaalam kay Ligaya ang nararamdaman ko para sa kanya. Alam ko kasi na walang tiwala si Ligaya sa mga lalaki at may posibilidad din na nobyo niya yung lalaki na nakita kong kasama niya sa likod ng bar. Pwede naman kasi na sinasabi niya lang na wala siyang boyfriend dahil baka mawalan sa kanya ng gana ang mga customer niya sa bar kapag nalamang meron na pala siyang nobyo. Hindi nagtagal ay nakarating na kami ni Ernie sa plaza
kung saan naroon sina Kapitan Isko at ang mga tanod. Matapos sabihin ni Kapitan Isko ang mga dapat naming gawin, ay nagsimula na kami maglinis sa aming baryo. Pero kahit abala ko sa aking ginagawa, ay hindi pa rin nawala sa isipan ko si Ligaya. Kung pwede ko nga lang siyang makita ng oras na yon, ay ginawa ko na. Matapos naming maglinis sa aming baryo, ay nagpamerienda ng tinapay at soft drinks sa amin si Kapitan Isko. Pagkatapos kong kumain ay umuwi na ako sa bahay at doon ko napansin na kakaunti na lang pala ang mga delata na nakatabi sa aking kabinet. Naisip ko na magtungo sa bayan para bumili. Mas mura kasi ang mga delata roon. Hindi na ako gumamit ng motor at mas pinili ko na lang na sumakay ng tricycle. Pagdating ko sa bayan ay naglakad na ako papunta sa isang grocery store. Pero bago ako makarating doon ay nadaanan ko ang bar kung saan nagtatrabaho si Ligaya. Nakita ko yung bakla na nagtatrabaho sa bar na naninigarilyo sa labas. Sa kagustuhan kong makita si Ligaya ay lumapit ako sa bakla. Tinanong ko kung nasa bar ba si Ligaya. Gusto ko kasing makasiguro na ligtas siya matapos nang nakita kong pagsakay niya sa van nung madaling araw. Ayon sa bakla ay wala sa bar si Ligaya at malamang daw ay naroon nito sa apartment nito. Sinabi sa akin ng bakla ang lokasyon ng apartment ni Ligaya. Kapalit ang 500 piso. Hindi na muna ako pumunta sa grocery store. Malapit lang kasi mula roon ang apartment ni Ligaya at pwedeng lakarin. Halos 10 minuto akong naglakad bago ko narating ang apartment ni Ligaya. Medyo luma na yon at walang gate. Tumapat ako sa pinto ng apartment ni Ligaya. May numero kasi yon sa pinto at yun ang numerong sinabi sa akin ng baklang nakausap ko. Huminga muna ako ng malalim at nag-ipon ng lakas ng loob bago ako kumatok. Maya-maya pa ay marahang bumukas ang pinto at sumilip si Ligaya. Nagulat siya nang makita niya ako. Nahihiya naman akong ngumiti sa kanya. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Sorry kung pumunta ako rito nang walang paalam. Nalaman ko ang bahay mo dahil dun sa baklang katrabaho mo sa bar. Galing kasi ako sa bar. Hinahanap kita. Si Mamo talaga, oo. Ano bang kailangan mo sa akin? Kung gusto mo ng kausap, ay hindi pa oras ng trabaho ko. Pumunta ka na lang mamayang gabi sa bar. Ano kasi? Kaninang madaling araw kasi, nakita kita na sumakay sa isang van. Tapos may kausap kang lalaki. Nung una, parang ayaw mo sumakay. Pero sumakay ka pa rin. Nag-alala kasi ako sa'yo. At baka kung ano na nangyari sa'yo. Ayun ba? Wala yon. Makulit na customer lang yon. Ngayong nakita mo na ako, okay na ba? Pwede ka na bang umalis? Hindi pa man ako nakakasagot, ay isinarado na ni Ligaya ang pinto. Pero bago niya yon tuluyang maisarado, ay napansin ko ang mga bago niyang pasa sa braso at para bang may kalmot pa siya. Kakatok sana ulit ako pero naisip ko na oras pa ng pahinga ni Ligaya dahil puyatan ang trabaho niya. Kaya umalis na lang ako at nagpunta na ako sa grocery store para bumili ng mga kailangan ko. Sa mga lumipas na araw ay mas lalo kong nahirapan na wag isipin si Ligaya. Hindi lang dahil sa may gusto ko sa kanya, kundi dahil na rin sa mga pasa at kalmot na nakita ko sa kanya. May pakiramdam kasi ako na may hindi magandang nangyayari sa kanya, pero ayaw niya na malaman yun ng iba. Kaya naman isang gabi ay nagpunta ko sa bahay ni Ernie, dala ang aking motor at inaya ko siya na magpunta sa bar kung saan nagtatrabaho si Ligaya. Aba, mukhang mahal mo na si Ligaya.
Hindi ba kakapunta mo lang sa bar nung nakaraang gabi, tapos pupunta ka na kagad ngayon? Wala naman sigurong masama na makita ko siya, di ba? Tara na, magbihis ka na para makaalis na tayo. Oo na, sandali lang. Huwag ka masyadong atat. At paniguradong mamaya ay makikita mo na ulit si Ligaya. Sandali lang, hintayin mo ko. Matapos magbihis ni Ernie, ay umalis na kami. Medyo binilisan ko ang pagmamaneho dahil bala kong makausap ng mas matagal si Ligaya sa gabi na yon. Gusto kong malaman kung kailangan ba niya ng tulong. Nababahala na kasi talaga ako sa mga pasa at kalmot niya. Pagdating namin sa bar, ay pumuesto kami sa lamesa na malapit ulit sa entablado. Inasahan ko na si Ligaya ang unang magsasayaw, pero ibang babae ang nagsayaw ng gabing yon. May ilang babae pa na sumunod na sumayaw, pero sa kasamaang palad ay hindi kasama roon si Ligaya. Bakit kaya hindi sumayaw si Ligaya? Baka naman hindi siya nakaschedule na sumayaw ngayong gabi. May gano'n naman, di ba? Siguro titable-table lang siya ngayon. Siguro nga. Ano ka ba? Huwag kang kabahan. Mamaya magpapakita rin yun. Bakit ba parang gusto mo talaga siyang makita ngayon, ha? Aamin ka na ba sa kanya na may gusto ko sa kanya? Hindi, pare. Meron lang akong gustong itanong sa kanya. Ano namang itatanong mo sa kanya? Baka pwede mo namang sabihin sa akin. Bakit ikaw ba si Ligaya? Sa kanya ko nalang itatanong ang mga yun mamaya. Ayun pala yung bakla na kailangan kausapin kapag gusto mo mag-table ng babae. Sandali, at itatanong ko kung pwede nating i-table si Ligaya. Hintayin mo ko. Tumayo si Ernie at nilapitan niya ang bakla. Medyo matagal silang nag-usap bago bumalik si Ernie sa upuan niya. O ano pare? Anong sabi? Nasaan daw si Ligaya? Hindi raw pumasok ngayong gabi. Kahit nga raw kahapon ay hindi rin pumasok. Hindi kaya may sakit si Ligaya? Ang sabi sa akin ay hindi raw nagsabi si Ligaya kung bakit hindi siya papasok. Pinuntahan daw nila sa apartment si Ligaya, pero wala raw tao ron. Kaya imposible yung sinasabi mo na may sakit siya. Pwede pa na meron siyang pinuntahan, tapos hindi nagpaalam. Natahimik ako sa sinabing yun ni Ernie. Mas lalo tuloy akong kinabahan para kay Ligaya. Pakiramdam ko ay nawala ako sa sarili ko nang dahil sa pag-iisip. Oh, ano nangyari? Bakit parang ang lalim yata ng iniisip mo, pare? Nag-aalala ka ba kay Ligaya? Huwag mong masyadong isipin yun. Panigurado na may pinuntahan lang yun at isang gabi ay makikita mo ulit siya rito. Sa totoo lang pare, kinakabahan talaga ako. Alam mo kasi, nung huling punta ko rito ay napansin ko na may mga pasa siya sa braso. Tapos bago ako umuwi, ay nakita ko na may kausap siyang isang lalaki tapos parang pinipilit si Ligaya ng lalaki na sumama at isakay sa van. Pero ang ipinagtataka ko, matapos na may sabihin yung lalaki, ay kusa nang sumama sa kanya si Ligaya. Hindi kaya boyfriend niya yung lalaking nakita mo? Huwag naman sana kasi kung boyfriend niya yun, ibig sabihin, wala ka na palang pag-asa kay Ligaya. Nga ka na. Ay hindi, meron pa pala. Malay natin, ayos lang kay Ligaya ang magkaroon ng dalawang boyfriend, di ba? Pambihira itong taon to. Puro ka namang kalokohan eh. Seryoso ako paring Ernie. Nag-aalala talaga ako para kay Ligaya. Baka kasi kung ano na nangyayari sa kanya na hindi maganda tapos natatakot lang siyang sabihin sa iba. Ay nako, in love ka na nga pare. Congrats! Pero wag mo munang isipin si Ligaya. Sulitin na lang natin ang pagpunta natin dito. Mag-inom na lang tayo ng mag-inom. Magpakalasing tayo. Wala na akong nagawa, kundi ang uminom ng beer. Yun na lang kasi ang pwede kong gawin kaysa isipin ko kung nasaan si Ligaya, tapos wala rin naman akong makukuwang kasagutan. Nang sumunod na araw ay nagpunta ako sa apartment ni Ligaya. Umasa ako na naroon na siya, pero nabigo ako
Dahil nang kumatok ako sa apartment niya, ay walang nagbukas ng pinto hanggang sa lumabas ang kapitbahay ni Ligaya at sinabi na ilang araw nang hindi umuuwi roon si Ligaya. Kinagabihan ay bumalik ako sa bar pero hindi pa rin pumapasok si Ligaya. Kinabukasan, inabala ko ang sarili ko sa mga pananim ko. Doon ko itinuon ang aking atensyon at oras para hindi ko masyadong iniisip si Ligaya. Hanggang sa humahangos na dumating si Ernie. Kinabahan ako kasi baka sa mukha niya ang pagkabahala. Pare! May natagpuan doon na patay na babae sa kabilang baryo. Nasa Talahiban daw. Ano? Sino daw yung babae na yun? Hindi nga raw nila kilala eh. Mukhang hindi raw taga ron eh. Pare, hindi ba matagal nang nawawala si Ligaya? Ayoko mag-isip ng hindi maganda pare ah. Pero sa tingin ko ay dapat natin makita yung patay na yun para malaman natin kung si Ligaya yun o hindi. Nilukob ako ng matinding kaba at takot sa sinabing yun ni Ernie. Hindi na ako nagdalawang isip pa na pumunta sa kabilang baryo. Sumakay kami ni Ernie sa motor ko para mas maging mabilis ang pagpunta namin doon. Pagdating namin sa kabilang baryo ay pinuntahan namin ang Talahiban kung saan naroon ang bangkay ng isang babae. Wala pa ring mga pulis, kaya nagkukumpulan pa rin ang mga tao. Sumingit kami ni Ernie sa mga tao hanggang sa napunta na kami sa unahan. Tumambad sa amin ang isang bangkay ng babae na nakatihaya sa Talahiban. Puno ng pasa at kalmot ang buo niyang katawan. Wala rin siyang saplot. Malinaw na pinahirapan at pinagsamantalahan ang babae bago yun namatay. Hindi na kami nagtagal doon ni Ernie dahil hindi na namin kinaya ang aming nakikita. May mangilan-ngilan na akong nakitang bangkay dahil sa mga naging biktima ng aswang sa aming baryo. Pero kakaiba ang kabrutalan sa pagpatay sa babaeng yun. Tumayo muna kami ni Ernie sa tabi ng aking motor. Mabuti na lang at hindi si Ligaya yung babaeng yun pare. Kaya nga eh. Pero nakakalungkot pa rin na may pinatay sa ganoong paraan. Sino kayang pumatay dun sa babae no? Saka sa itsura nun. Parang pinagsamantalahan siya eh. Talagang pinagsamantalahan siya. Pero malinaw na aswang ang pumatay sa kanya base sa mga kalmot niya sa katawan. Aswang? Ang ibig mo sabihin pare, may aswang na naman? Hindi ko alam kung dito nga sa lugar na ito may aswang. Pero sabi mo, hindi taga rito yung babaeng pinatay, di ba? Kaya maaaring sa ibang lugar siya pinatay, tapos dito lang itinapon ang kanyang bangkay. Kung ganun, kailangan natin mag-ingat. Kailangan natin kausapin si Kapitan Isko tungkol dito para masabihan niya ang mga tao sa atin. Para makapag-ingat na rin sila. Magandang ideya yan pare. Mas mabuti na mabigyan kagad ng babala ang mga tao at huwag na nating hintayin na merong maging biktima ang aswang. Halika na, bumalik na tayo at dumaan muna tayo kay Kapitan Isko. Sumakay na kami ni Ernie sa aking motor. Gaya na napag-usapan namin, ay kinausap muna namin si Kapitan Isko para sabihin ang tungkol sa bangkay ng babae na natagpuan sa kabilang baryo. Sinabi ko rin sa kanya ang hinala ko na aswang ang pumatay sa babae kaya kailangan masabihan ng lahat ng tao sa aming baryo na mag-iingat. Mabilis na kumilos si Kapitan Isko. Pinatawag niya ang lahat ng tao sa aming baryo at doon niya sinabi ang lahat ng mga sinabi namin sa kanya ni Ernie. Hindi pa rin nawala ang pag-aalala ko para kay Ligaya. Hanggat hindi ko nasisigurong ligtas siya, ay alam ko na hindi mawawala ang ganung pakiramdam ko. Kaya dumaan muna ako sa maliit naming simbahan at nagdasal ako na sana ay nasa maayos na lagay si Ligaya at sana ay magkita na kaming muli. Isang gabi, nagtungo kami ni Ernie sa bar kung saan nagtatrabaho si Ligaya.
Hinintay namin siyang sumampa sa entablado para magsayaw. Pakiramdam ko ay nabunutan ako ng tinik nang makita naming sumayaw si Ligaya sa aming harapan. Yun nga lang, kapansin-pansin na mas balot siya ngayon kaysa sa mga dati niyang suot sa tuwing nagsasayaw siya. May manipis na kulay itim na tela na nakatakip sa kanyang mga braso. Nang matapos na ang pagsasayaw ni Ligaya, ay hindi mawala ang ngiti sa aking labi. O ano pare, siguro naman, hindi ka na mag-aalala kay Ligaya. Nakita mo na siya sumasayaw eh. Kaya nga pare, nakahinga ako ng maluwag. Akala ko kasi ay kung ano na nangyari sa kanya. Kasi ilang araw ding walang nakakaalam kung nasan siya. Ang mabuti pa, kausapin mo na yung baklang nagtatrabaho rito para matable na natin si Ligaya. Sigurado ko na gusto mo na siyang makausap kasi miss mo na siya. Loko ka talaga. Pero sige, ikaw na nga yung kumausap doon sa bakla. Tumayo na si Ernie at nilapitan niya ang bakla na kailangan kausapin kapag may gustong mag-table ng babae. Makalipas ang ilang sandali, ay bumalik na si Ernie sa upuan niya. Malas pare. Oh, bakit malas? Ang sabi kasi sa akin, may mga nauna nang nag-table kay Ligaya. Tapos mamayang 12:00 ng hating gabi ay may customer na magte-take out kay Ligaya. Ano ka mo? Magti-take out? Paano magti-take out? Yung bang ilalabas si Ligaya. Tapos, alam mo na. Pakiramdam ko ay may kung anong kumirot sa dibdib ko sa sinabing yun ni Ernie. Nasaktan ako na may ibang lalaking makakasama si Ligaya kahit alam kong parte yun ng kanyang trabaho. Maya-maya ay nakita ko na si Ligaya na nakatable sa ibang mga customer. Hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya. Nang magtama ang mga mata namin, ay napansin ko ang takot na meron siya. Kinabahan ako. Gusto ko siyang lapitan pero hindi ko magawa dahil baka mabastusan ang mga customer niya. Kapag ginawa ko yun, pagsapit ng 12:00 ng hating gabi, ay nakita kong lumabas si Ligaya ng bar. Sakto na nagpaalam sa akin si Ernie na magpupunta siya sa banyo. Kaya naman, nagkaroon ako ng pagkakataon na lumabas para sundan si Ligaya. Gusto ko kasi siyang kausapin kahit sandali lang bago siya sumama sa customer na kailangan niyang samahan. Nagtungo si Ligaya sa likod ng bar at naroon ulit ang van na sinakyan niya noon. Bumaba mula roon yung matangkad na lalaki. Hindi ako gumalaw sa aking kinatatayuan at nag-obserba muna ako. Narinig ko na pinapasakay ng lalaki si Ligaya sa van. Parang awa mo na. Ayoko na sumama sa inyo. Ayoko na ng pinapagawa niyo sa akin. Sabi ng lalaki na hindi maaaring tumanggi si Ligaya dahil bayad na ito. Ibabalik ko na lang ang perang binayad niyo sa akin. Kahit pa unti-unti. Basta't pabayaan niyo na ako. Tumanggi ang lalaki. Sinabi niya na kung hindi sasama si Ligaya, ay alam na ni Ligaya ang mangyayari. Nang nakita kong umiiyak na si Ligaya at takot na siya, ay dun na ako nagdesisyon na makialam. Nilapitan ko sila at sabay silang napatingin sa akin. Nagulat si Ligaya nang makita niya ako. Roger, anong ginagawa mo rito? Sinundan kita kasi sana gusto kitang makausap. Sino ba itong lalaki na ito? Pare, kung ayaw sumama sa'yo ni Ligaya, huwag mo nang pilitin. Marami pa namang ibang babae sa loob ng bar eh. Alam mo pare, kahit nagtatrabaho siya sa bar, may karapatan pa rin siyang tumanggi sa'yo. Roger, umalis ka na. Okay lang ako. Okay? Hindi ka okay, Ligaya. Ang tagal mong nawala. Tapos, pagpasok mo, ang dami mong pampasa sa braso. May mga kalmot ka pa nga eh. Hindi ako naniniwalang ayos ka lang.
Bakit ka ba nakikialam? Sinabi nang umalis ka na eh. Hindi kita kailangan. Alam kong hindi ka okay, Ligaya. Halika, sumama ka na sa akin. Bumalik na tayo sa loob. Ramdam na ramdam ko ang takot ni Ligaya sa lalaking nasa harapan namin. Alam ko na kung siya lang ang masusunod, ay hindi siya sasama sa lalaking yon. Hinawakan ko ang braso ni Ligaya. Hihilahin ko na sana siya paalis. Pero natigilan ako nang may 4 pang lalaki ang bumaba mula sa van. Pinalibutan nila kami ni Ligaya. Lahat sila ay nakatingin na masama sa akin na para bang anumang sandali ay may gagawin na silang hindi maganda. Roger, ano ba? Hayaan mo na ako. Hindi sila masasamang tao. Customer lang sila sa bar. May utang lang ako sa kanila kaya kailangan kong pagbigyan kung anong gusto nila. Pilit na inalis ni Ligaya ang kamay ko sa braso niya. Nang makawala siya sa akin, ay nagmamadali siyang sumakay sa van. Nanatili ang mga lalaki na nakapaligid sa akin. Inihanda ko ang aking sarili kung sakaling may hindi sila magandang gagawin sa akin. Ano ba? Sasama na ako sa inyo. Pabayaan niyo na siya. Umalis na tayo. Matapos sumigaw ni Ligaya, ay sumakay na ang mga lalaki sa van at mabilis siyang umalis. Gusto ko sanang sundan kung saan nila dadalhin si Ligaya, pero naisip ko na kailangan kong pagplanuhan ang aking susunod na hakbang para malaman kung ano ba talaga ang nangyayari kay Ligaya. Hindi ako maaaring sumabak sa gera na wala man lang akong dalang bagay na magagamit ko para ipagtanggol ang aking sarili at si Ligaya. Hindi na ako nagtagal doon at naglakad na ako pabalik sa loob ng bar. Pero nang papasok na ako, ay nakasalubong ko si Ernie. O pare, nandiyan ka lang pala eh. Siya ka ba nanggaling? Kanina pa kita hinahanap, pambihira ka. Sa labas lang pare, nagpahangin. Pambihira, akala ko naman iniwan mo na ako dito. Nag-bail out na tuloy ako at uuwi na sana ako eh. Buti na lang nakita kita. Pero bakit parang wala ka sa sarili mo pare? May nangyari ba? Wala pare, medyo lasing na ako eh. Nahihilo na ako ng kaunti. O ano, kayang pa bang mag-drive? Baka naman maaksidente tayo niyan ha? Huwag ka mag-alala pare, kaya ko pa mag-drive. Tara na, umuwi na tayo. Nagtungo na kami ni Ernie sa likod ng bar kung saan nakapark ang motor ko. Habang nagmamaneho ko, ay si Ligaya pa rin ang iniisip ko. Ipinagdasal ko na sana ay walang masamang nangyayari sa kanya at totoo ang sinabi niya na ayos lang siya. Kinabukasan ay hindi pa rin nawala ang pag-aalala ko para kay Ligaya dahil alam ko na hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman kung ligtas siya o hindi. Kaya naman, nagdesisyon akong puntahan siya sa kanyang apartment. Ginamit ko ang motor ko para mabilis ko siyang mapuntahan. Pagdating sa apartment ni Ligaya, ay agad akong kumatok sa pinto. Walang sumagot sa loob at wala ring nagbukas ng pinto. Aalis na sana ako kasi naisip ko na baka wala roon si Ligaya. Pero napahinto ako nang nakita ko ang sapatos ni Ligaya na nasa labas ng kanyang apartment. Pinihit ko ang doorknob at nang malaman kong hindi nakalak yun, ay hindi na ako nagdalawang isip na buksan ang pinto. Pumasok ako at sumalubong sa akin ang kadiliman. Nakasarado kasi ang lahat ng bintana, kaya halos walang liwanag na pumapasok doon. Kinapa ko ang switch ng ilaw sa may tabi ng pintuan at agad kong binuksan ang ilaw. Nang bumaha ang liwanag sa buong apartment, ay nagulantang ako nang nakita ko si Ligaya na nakahandusay sa sahig. Puno ng pasa ang buong katawan niya at may mga sariwa siyang sugat na mukhang mula sa kalmot. Nag-aalala ko siyang nilapitan, binuhat ko siya at maayos ko siyang inihiga sa sofa. Marahan kong tinapik ang pisngi
ni Ligaya. Ligaya? Ligaya, gising. Ligaya, gumising ka. Roger, ikaw na naman. Pasensya ka na kung pumasok ako sa apartment mo. Kagabi pa kasi ako nag-aalala sa iyo eh. Kailangan kitang dalhin sa ospital. Hindi. Ayoko. Huwag mo kong dadalhin sa ospital. Hindi pwede, Ligaya. Kailangan magamot ang mga sugat mo. Kapag dinala mo ako sa ospital, sigurado ako natatawag sila ng mga pulis dahil sa mga sugat na meron ako. Ayokong malaman ito ng mga pulis. Kaya nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo akong dadalhin sa ospital, parang awa mo na, Roger. Diretso kong tinignan sa mga mata si Ligaya at nakita kong takot na takot siya. Mabilis ako nag-isip na pagtanto ko na baka kapag may mga pulis na nakialam sa nangyayari kay Ligaya ay mapahamak siya. Kaya kahit gusto ko siyang dalhin sa ospital, ay inalis ko na yon sa aking isipan. O sige, hindi na kita dadalhin sa ospital, pero kailangan pa rin kitang dalhin sa isang tao na alam kong makakatulong sa'yo. Sino? Kanino mo ko dadalhin? May mahusay namang gagamot sa baryo namin. Sigurado ako na kaya kanyang gamutin. Kaya mo bang tumayo at sumakay sa motor ko? Hindi ko alam, Roger. Kung kakayanin ko. Kumuha ko ng damit ni Ligaya na may mahabang manggas. Isinuot ko yun sa kanya para maitago ang mga sugat niya. Matapos yun, ay inalalayan ko siya at isinakay sa aking motor. Bago ko pinaandar ang motor ko, ay siniguro ko na hindi siya mahuhulog habang nakaangkas. Naging maingat din ako sa pagmamaneo at palagi kong kinakausap si Ligaya para hindi siya makatulog o mawalan ng malay. Nang nakarating na kami sa baryo namin, ay dumiretso kami sa bahay ni Kapitan Isko. Habang inaalalayan ko si Ligaya papunta sa bahay ni Kapitan, ay lumabas si Kapitan Isko sa bahay niya at nagulat siya sa kanyang nakita. Diyos ko! Sino yung kasama mo, Roger? Kaibigan ko po, Kapitan. Sugatan po siya. Ipapagamot ko po siya sa inyo. Halika, halika. Pumasok kayo sa loob at ihahanda ko lang ang mga gamit ko. Pagpasok sa loob ng bahay ni Kapitan Isko, ay inihiga ko si Ligaya sa mahabang upuan na gawa sa kawayan. Mabilis na inilabas ni Kapitan ang mga gamit niya sa panggagamot. Nang simulan na ni Kapitan Isko ang paglilinis at panggagamot sa mga sugat ni Ligaya, ay nanood lang ako. Patindi ng patindi ang kaba kong nararamdaman. Hindi nagtagal ay natapos na si Kapitan at nakatulog na si Ligaya. Pero kahit tulog siya, ay bakas pa rin sa mukha niya ang takot at hirap na kanyang pinagdaanan. Ilang beses ko nang nakita ang mga ganyang sugat, Roger. Malinaw na aswang ang may gawa niyan sa kanya. Marahil ay nagawa lamang niyang makaligtas. Yan nga din po ang naisip ko, Kapitan. Mabuti na lang at pinuntahan ko siya sa bahay niya dahil kung hindi, ay baka wala na siya ngayon. Pero Kapitan, sa tingin niyo ba, ay konektado ito dun sa natagpo ang bangkay ng babae sa kabilang baryo? Hindi kaya may mga aswang ang tinatarget ang magagandang babae? May posibilidad na tama ang sinabi mo, Roger. Kaya dapat na mas pag-ingatin natin ang mga tao dito sa ating baryo. Kapitan, pwede bang humingi ako sa iyo ng pabor? Ano yun, Roger? Sabihin mo. At kung kaya ko ibibigay ko sa iyo. Pwede ho bang dito muna sa bahay niyo si Ligaya? Mas ligtas po siya rito. Kapag po nagising siya ay sabihin niyo na sinabi ko na dito na muna siya habang hindi pa natin nare-resolba ang pagsalakay na ito ng mga aswang. Walang problema. Ako na muna ang bahala sa kanya. Pero Roger, tanong lang. Sino ba talaga ang babaeng yan? At parang napakalaki ng pag-aalala mo sa kanya. Kaibigan mo lang ba talaga siya?
Umiral na naman ang pagiging chismoso niyo, Kapitan eh. Basta, mahalaga po sa akin si Ligaya at gagawin ko ang lahat para protektahan siya. Sa sinabi mo, ay mukhang alam ko na ang kasagutan. O sige, ako nang bahala sa kanya. Isa pa, mas maganda na nandito siya dahil kailangan pang magamot ang mga sugat niya. Labis akong nagpasalamat kay Kapitan Isko dahil sa tulong na ibinigay niya sa amin ni Ligaya. Sa mga nakalipas na araw ay nanatili si Ligaya sa bahay ni Kapitan at araw-araw ko siyang pinupuntahan doon para kumustahin ang kanyang kalagayan. May mga pagkakataon na tinutulungan kami ni Ernie sa paggamot sa mga sugat ni Ligaya. Kapag tinatanong ko si Ligaya sa kung anong nangyari sa kanya, ay hindi siya nagsasalita. Nirespeto ko naman ang pananahimik niya at umasa ako na isang araw ay sasabihin niya na sa akin ang lahat. Importante kasi na malaman ko ang katotohanan para malaman ko kung ano ang susunod kong gagawin. Hanggang isang umaga, habang nag-aalmusal ako, ay humahangos na dumating si Kapitan Isko. Hindi na siya umatok sa pinto at diretso na siyang pumasok sa bahay ko. Kinabahan ako kahit wala pa siyang sinasabi. O Kapitan, ano nangyari? Bakit parang aligaga kayo? Kahit ikaw, Roger, ay magiging aligaga sa sasabihin ko sa'yo. Si Ligaya, wala na siya sa bahay ko. Ano? Paano pong wala na? Sandali, huwag niyo sabihin na namatay na siya. Hindi. Pagising ko, ay wala na siya sa bahay ko. Umalis siya nang hindi nagpapaalam sa akin at hindi ko rin alam kung nasa na siya. Pero kagabi, ay para bang nagbibigay na siya sa akin ng senyales na plano talaga niyang umalis. Bakit, Kapitan? Ano ho bang sabi niya kagabi? At sabi niya, ay di pwedeng nasa baryong ito siya dahil paniguradong magaganib ang baryo natin. Susundan daw siya ng mga nananakit sa kanya. Tinanong ko kung sino ang nananakit sa kanya. Pero hindi naman niya sinabi sa akin. Aalis lang po ako, Kapitan. Hahanapin ko po si Ligaya. Nagmamadali akong umalis sa bahay gamit ang aking motor. Una akong pumunta sa bar pero wala roon si Ligaya. Sunod ay sa apartment niya pero maging doon ay wala rin siya. Doon na ako unti-unting nawalan ng pag-asa dahil ang 2 lugar lang na yon ang alam kong pwedeng puntahan ni Ligaya. Kaya bigo akong bumalik sa aming baryo. Pagdating ko sa bahay ay naroon si Ernie na mukhang kanina pa naghihintay sa akin. Pare, sinabi na sa akin ni Kapitan na nangyari. Ano, kumusta? Nahanap mo ba si Ligaya? Hindi, pare. Pinuntahan ko siya sa bar at sa apartment niya. Pero wala siya roon. Saan naman kaya siya pumunta? Ewan ko, pare. Pero hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nahanap. Sigurado ko, naswang talaga nanakit sa kanya. At kaya umalis siya ay dahil ayaw niyang madamay ang baryo natin sa ginagawa sa kanya ng mga aswang. Kung ganun, pare, ang kailangan mong gawin ay alamin mo kung nasaan ang pinagtataguan ng mga aswang na yun. Ganun na nga, Ernie. May plano na ako. Pero hindi ako sigurado kung magiging epektibo ba yun para malaman ko kung nasan si Ligaya. Hindi lang kasi yun ang kailangan kong gawin. Kailangan ko rin patayin ng mga aswang na nananakit kay Ligaya para matapos na ang paghihirap niya. Grabe, pare. Mukhang mahal mo na nga talaga si Ligaya. Talagang handa ka makipagbakbakan na naman sa mga aswang para lang sa kanya eh. Pero hindi kita masisisi. Ganyan talaga kapag in love. Gagawin mo ang lahat para sa taong mahal mo. Basta pare, tandaan mo ha. Nandito lang ako, pare. Kung kailangan mo ng backup, magsabi ka lang sa akin. Sa totoo lang, pare, hindi ko rin alam kung bakit ako nagkaganito sa isang babae. Pero tama ka. Mahal ko na nga si Ligaya. At wala akong ibang gustong mangyari kundi ang masiguro ko ang kanyang kaligtasan. Kahit matagal na akong nakikipaglaban sa mga aswang, ay hindi pa rin nawala ang kaba ko
sa laban na maaari kong kaharapin. Wala kasi akong ideya kung anong klaseng mga aswang ang kailangan kong labanan. Pero nangako pa rin ako sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para matapos na ang pinagdadaanang hirap ni Ligaya sa kamay ng mga aswang. Maghapon akong hindi mapakali dahil sa pag-iisip kung nasaan na si Ligaya at kung ano na ang nangyayari sa kanya. Pagsapit ng gabi, matapos kong maghapunan, ay umalis ako ng bahay at dumiretso ako sa bar kung saan nagtatrabaho si Ligaya. Dala ko ang aking 2 balaraw na ginagamit ko kapag nakikipaglaban ako noon sa mga aswang. Wala kasi akong ideya sa maaaring mangyari, kaya naghanda na ako. Hindi na ako pumasok sa mismong bar. Nagpunta ako sa likod ng bar at nagtago ako sa madilim na bahagi roon. Matyaga akong naghintay dahil malakas ang pakiramdam ko na sa gabing yun ay makikita ko si Ligaya. At hindi nga ako nagkamali. Pagsapit ng 12:00 ng hating gabi ay dumating ang van na sinasakyan ng mga lalaking kumuha kay Ligaya. Naghintay pa ako ng ilang sandali at dumating na si Ligaya. Sa galaw niya ay halatang iniinda pa rin niya ang mga sugat niya. Sumakay agad si Ligaya sa van at mabilis yun na umalis. Walang pagdadalawang isip na sumakay ako sa aking motor. Sinundan ko ang van. Hindi na ako papayag na hindi ko malalaman kung saan dinadala ng mga lalaking yun si Ligaya. Hindi ako masyadong lumapit sa van at pinanatili ko ang aking distansya para hindi sila makahalata na may sumusunod sa kanila. Halos 1 oras kong sinundan ang van bago yun pumasok sa isang baku-bakong daan. Ipinarada ko ang aking motor dahil alam ko na kung susunod pa ako sa kanila na sakay nun ay malalaman na nila ang ginagawa ko. Naglakad ako sa kadiliman at napansin ko na puro talahiban ang nasa magkabilaang panig ng daan. Mula sa hindi kalayuan ay natanaw kong huminto na ang van sa harapan ng isang lumang abandonadong gusali. Nagtago ako sa talahiban at mula roon ay nakita kong pumasok si Ligaya at ang mga lalaki sa naturang gusali. Huwag kang mag-alala, Ligaya. Hindi ako papayag na hindi matatapos ngayong gabi ang paghihirap mo. Hindi nagtagal ay nagsimula na akong kumilos. Inilabas ko na ang aking 2 balaraw na palagi kong ginagamit sa pakikipaglaban sa mga aswang. Tahimik akong naglakad papunta sa abandonadong gusali. Nang makapasok ako roon, ay agad kong naramdaman ang presensya ng mga aswang sa paligid. Amoy na amoy ko ang halimuyak nila. May nakita akong hagdan papunta sa pangalawang palapag. Paakyat na sana ako roon nang may 2 lalaki ang sumalubong sa akin. Sa isang kisap mata ay nag-anyong aswang ang mga yun. Sumugod sila sa akin pero handa ako. Malakas kong sinipa sa tiyan ng isa habang ang isa naman ay sabay kong sinaksak ng mga balaraw sa kanyang mga mata. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng aswang. Hinugot ko kagad ang mga balaraw at nilaslas ko ang leeg ng aswang hanggang sa mapugutan yun ng ulo. Ang isang aswang naman ay nakipagtitigan sa akin na para bang tinatansya niya kung kaya ba niya ako. O ano? Bakit di ka sumugod? Natatakot ka ba, Bangaw? Nasaan na si Ligaya? Sabihin mo! Imbis na sagutin ako, ay muling sumugod ang aswang. Sinunggaban niya ako, pero mabilis akong umiwas. Nawalan siya ng balanse at nagpagulong-gulong siya
sa may hagdan. Nang bumagsak siya sa ibaba, ay balina ang leg niya at wala ng buhay. Tuluyan na akong umakyat sa ikalawang palapag, pero sinalubong ako roon ng mas marami pang mga aswang. Tumalon kagad ang isang aswang papunta sa akin. Umikot ako pakaliwa at sinaksak ko siya sa tagiliran, sabay sipa ng malakas sa kanyang muka. Dalawang aswang naman ang sabay na sumugod sa akin. Ang isa ay tumalon, habang ang isa naman ay gumapang ng mabilis sa saig. Umatras ako ng kaunti para makabuelo at para makakuha ng tamang pwesto. Sinipa ko sa muka ang gumagapang na aswang, habang ang isa ay sinalubong ko ng saksak sa leeg at sa sentido. Biglang may humila sa likod ko at malakas kong ibinalibag sa saig. Matapos yun ay kinalmot ako ng aswang na tumama sa aking braso. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa at malakas ko siyang sinipa sa dibdib, pagkatapos ay sa kanyang muka. Mabilis akong tumayo at kahit nasugatan ako ay mas lalo pa akong tumapang. Naging sunod-sunod na naman ang pag-atake sa akin ng mga aswang, pero wala silang naging laban sa aking lahat. Lahat ng sumubok na patayin ako ay hindi sinanto ng aking mga balaraw. Pakiramdam ko ay hindi ako nakakaramdam ng pagod ng mga sandaling yon, dahil ang tanging nasa isip ko ay ang mailigtas ang pinakamamahal ko na si Ligaya. Hanggang sa nagawa ko ng patumbahin ang lahat ng aswang, habol ko ang aking paghinga. Luminga ako sa paligid. May isang malakas na presensya ng aswang ako na nararamdaman, kaya hindi ako nagpakampante. Ligaya! Ligaya, nasan ka? Ligaya, sumagot ka! Si Roger ito! Mula sa ikatlong palapag ay narinig ko ang nanghihinang pag-ungol ni Ligaya. Agad akong nagtungo roon at nakita ko nga si Ligaya sa isang silid. Nakahandusay siya at nanghihina. Wala siyang saplot sa kanyang katawan. Sinamsam ko ang mga damit niya at saka ko siya binihisan. Binuhat ko si Ligaya palabas ng gusaling yon at isinakay ko siya sa aking motor. Inuwi ko si Ligaya sa bahay ko at saka ko ipinatawag si Kapitan Isko para muling gamutin ang mga bagong sugat ni Ligaya. Matapos siyang gamutin ni Kapitan, ay naaawa ko siyang pinagmasdan. Ano ba nangyari? Bakit sugatan na naman si Ligaya? Tama pong hinala natin, Kapitan. Mga aswang nga ang may gawa niyan sa kanya. Ang hindi ko lang alam ay kung bakit kahit ilang beses na siya sumasama sa mga aswang na yun, ay hindi pa rin siya pinapatay. Sigurado na rin ako na ang grupo ng mga aswang na yun ang pumatay doon sa babaeng natagpuan sa kabilang baryo. Kung ganon, ay nakipaglaban ka sa mga aswang. Tama ba ako, Roger? Ganun na nga po, Kapitan. Marami po akong napatay sa grupo nila. Pero ramdam ko na may isa pang natitira. At yun ay ang kanilang pinuno. Hayaan mo. Kapag nagising na si Ligaya, ay saka na lang natin malalaman ang mga kasagutan. O paano, aalis na ako. Kapag may kailangan ka, ay tawagin mo agad ako. Sige po, Kapitan. Maraming salamat po. Nang nakaalis na si Kapitan Isko, ay inilipat ko si Ligaya sa papag para mas maging komportable ang kanyang pagpapahinga. Habang ako naman ay magdamag siyang binantayan hanggang sa hindi ko na kinaya ang sobrang antok at nakatulog na ako sa sahig. Nang magising ako kinabukasan, ay tulog pa rin si Ligaya. Umupo ako sa gilid ng kama at pinagmasdan ko ang maganda niyang muka. Nakahinga ako ng maluwag. Nang sa wakas ay nagising na rin si Ligaya. Gulat na gulat siya nang nakita niya ako. Roger, ikaw na naman. Nasaan ako?
Ligaya, nandito ka sa bahay ko. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na. Pinatay ko na ang mga aswang na kumukuha sa'yo. Hindi. Imposible yun. Paano mo silang nagawang patayin? Ligaya, isa kong manunugis na mga aswang sa baryong ito. May kaalaman ako pagdating sa pakikipaglaban sa mga aswang. Sinundan kita doon sa lumang gusali at doon ko nakaharap ang mga aswang. Pero sigurado ko na buhay pa ang kanilang pinuno. Si Sandro. Buhay pa si Sandro. Diyos ko. Roger, kailangan ko nang umalis dito. Sigurado ako na sa ngayon ay galit na siya. Dahil sa ginawa mo. Ayoko madamay ka pa rito. Maging ang baryo na to. Roger, hindi mo alam kung gaano kalupit si Sandro. Wala siyang awa. Huminahon ka, Ligaya. Damay na talaga ako rito. Kaya wala nang silbi kung aalis ka. Pero tulad ng sinabi ko, hindi lang ikaw ang madadamay, pati na ang baryo nyo. Maghihiganti siya sa inyo, Roger. Hindi ka na kasi dapat nakailam pa. Hindi ako pwedeng hindi makialam. Dahil mahal kita, Ligaya. Parehas kaming natigilan ni Ligaya sa hindi inaasahang pag-amin na ginawa ko. Maging ako ay nagulat dahil kusang lumabas sa bibig ko ang mga salitang yun. Doon ko naisip na wala na akong magagawa kundi ang panindigan ang aking sinabi. Alam kong wala kang tiwala sa mga lalaki. Pero mahal kita, Ligaya. Yun ang totoo. Ginawa ko lahat ng ito dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Nasabihin mo sa akin kung ano ba talaga ang nangyayari sa'yo. Matagal na nakatingin si Ligaya sa akin na para bang nag-iisip siya kung dapat ba niyang sabihin sa akin ang lahat. Hanggang sa nagsalita na siya. Ang grupo ni Sandro ay isang sindikato ng mga aswang. Kumukuha sila ng mga babaeng kagaya ko para ibenta sa mga aswang na gustong magparami ng kanilang lahi. Pinagsasamantalahan nila kami ng paulit-ulit hanggang sa makabuo na sila. At kapag nakabuo na sila at nanganak na kami, ay doon nila kami papatayin. May ilang aswang na kapag nainip na sa tagal na hindi sila nakakabuo, ay pinapatay din nila ang biktima nila. Wala akong magawa, Roger. Dahil palagi nila akong tinatakot na kapag hindi ako sumunod sa kanila, ay papatayin nila ako. Kung ganun, ikaw ang napili ni Sandro na magdadala ng kanyang lahi, ganun ba? Tama ka, Roger. Akala ko nung una ay normal na customer lang siya. Nagulat pa nga ako kasi napakalaki ng binayad niya sa akin nung una. Hanggang sa nalaman ko na kung ano talaga siya. Napakahayop niya. Demonyo siya. Maraming beses niya na akong pinagsamantalahan. Marumi na nga akong babae, pero mas lalo pa niya akong dinumihan. At kagabi, balak niya na akong patayin kasi naiinip na siya at hindi pa rin ako nakakabuo. Maraming salamat dahil dumating ka. Salamat sa pagliligtas mo sa akin, Roger. Pero natatakot ako. Sigurado ako na idadamay ka niya at ang baryo niyo. Ayoko nga ako maging dahilan para magkaroon ng kaguluhan dito sa lugar niyo. Huwag kang mag-alala, Ligaya. Dahil hindi ako papayag na magtagumpay si Sandro sa gusto niyang gawin sa'yo. Poprotektahan kita at ang baryo namin laban sa kanya. Natatakot ako, Roger. Nang tuluyan ng umiyak si Ligaya, ay mahigpit ko siyang niyakap. Gumanti siya ng yakap sa akin at naramdaman ko ang labis na panginginig ng kanyang katawan. Hindi na ako nagsalita pa. Alam ko na walang salita ang makakapagpakalma kay Ligaya dahil mas kailangan niya ng sandaling yon ng kahit isang tao na ipararamdam sa kanya na meron siyang kakampi.
Nang mga sumunod na araw, ay nanatili si Ligaya sa bahay ko. Tanging sina Ernie at Kapitan Isko lamang ang pinagsabihan ko sa bagay na yon. Ngunit mas lalong pinag-ingat ni Kapitan Isko ang mga tao sa maaaring pagsalakay ng mga aswang. Hanggang isang gabi, nagulantang ang lahat nang marinig namin ang takot na pagsigaw ng mga tao. Sumilip ako sa bintana at doon ko nakita ang isang matangkad na aswang na nakatayo sa harapan ng aking bahay. Ligaya, sa tingin ko, nandito na si Sandro. Anong gagawin natin, Roger? Wala tayong laban sa kanya. Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa kanya. Hindi ako papayag na makukuha kanyang muli. Lumabas ako, nadala ang aking 2 balaraw. Huminto ako ng ilang dipaan layo kay Sandro. Nakakatakot ang kanyang itsura. Nanlilisik ang mga mata niya at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Alam kong ikaw ang kumuha kay Ligaya. Ilabas mo siya. Kailangan niyang mamatay dahil wala sa silbi. Kung ako sa'yo, ay umalis ka na. Dahil hindi ko hahayaan na makuha mo si Ligaya. Sino ka ba para sabihin sa akin kung anong dapat kong gawin? Kung gusto pa mabuhay, ay ibigay mo na sa akin ang babaeng yan. Sino ako? Gusto mo ba talagang malaman kung sino ako? Ako lang naman ang umubo sa mga alagad mong aswang. At ako rin ang tagapagtanggol ng baryong ito mula sa mga kagaya mo na halang ang kaluluwa. Hindi ako natatakot kahit sino ka ba. Kung ganun, humanda ka sa iyong kamatayan! Sa isang kisap mata, ay nasa harapan ko na kagad ang pinuno ng mga aswang na si Sandro. Labis akong nabigla sa bilis ng kanyang paggalaw. Sinubukan ko siyang saksakin ng aking balaraw, pero naunahan niya ako. Bumaon ang matutulis niyang kuko sa aking dibdib at sa kanya ako malakas na itinulak. Napaupo ako sa lupa at bago pa ako makatayo, ay pumaibabaw na siya sa akin. Kakalmutin niya sana ako sa muka, pero agad kong itinarak ang isang balaraw sa kanyang palad. Sinundan ko agad yun ng saksak sa kanyang muka. Malakas na napasigaw si Sandro. Itinulak ko siya at nang mawala siya sa ibabaw ko, ay agad akong tumayo. Walang hiya ka! Ikaw lang ang nakasugat sa akin ng ganito! Magbabayad ka! Hindi lang sugat ang makukuha mo sa akin, kundi ako rin ang magdadala sa iyo sa kamatayan! Tumakbo ako, palapit kay Sandro. Ngunit bago ko pa siya malapitan, ay nawala siya sa kanyang kinatatayuan. Luminga ko sa paligid, pero hindi ko siya nakita. Pinalakas ko ang aking pakiramdam. Umikit ako, at habang pinapakinggan ko ang aking kapaligiran, may naramdaman akong presensya mula sa aking itaas. At nang tumingala ako, ay nakita ko si Sandro na mabilis na bumubulusok pa ibaba habang nakaumang ang matutulis niyang mga kuko. Iniwasan ko si Sandro at nang bumagsak siya sa lupa, ay sabay kong itinarak ang balaraw ko sa kanyang dibdib. Siniguro ko ng mga sandaling yon na tinamaan ko ang kanyang puso dahil yon ang kanyang kahinaan. Ngunit tila mas lumakas si Sandro dahil sa labis na galit. Malakas siyang sumigaw at nang akmang susunggaban na niya ako, ay biglang sumugod ang mga tao papunta kay Sandro. Kabilang doon sina Ernie at si Kapitan Isko. May mga dala silang itak at mga matutulis na sibat. Nang humarap si Sandro sa mga tao, ay wala na siyang nagawa nang pagtulungan siya ng mga yon. Walang tigil nilang sinaksak at pinagtataga si Sandro. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita dahil yun ang unang beses na tinulungan ako ng mga tao sa pakikipaglaban ko sa mga aswang. Marahil ay nakita nila kung gaano kalakas si Sandro
at naisip nila na kailangan nila akong tulungan. Nang huminto ang mga tao, ay hindi na gumagalaw si Sandro. Wala na siyang buhay at naliligo na siya sa kanyang sariling dugo. Maraming salamat sa inyo mga kasama. Hindi ko inakala na tutulungan niyo ako sa labang ito. Dapat lang natulungan ka namin, pare. Maraming beses mo na kaming tinulungan eh. Kaya ito na ang pagkakataon namin para naman makabawi sa'yo. Muli ako nagpasalamat sa lahat. Bago ako bumalik sa loob ng aking bahay, naabutan ko si Ligaya na nakasiksik sa isang sulok habang yakap ang kanyang sarili. Nilapitan ko siya at napapitlag siya nang hawakan ko ang mga balikat niya. Roger! Roger, ikaw pala! Diyos ko! May sugat ka! Ayos lang ako, Ligaya. Malayo sa bituka to. Pero tapos na, Ligaya. Wala na si Sandro. Tinulungan ako ng taong bayan na patayin si Sandro. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo, Ligaya. Hindi mo na kailangan matakot. Mabubuhay ka na ng payapa at normal. Diyos ko! Maraming salamat, Roger! Maraming salamat! Hindi na napigilan pa ni Ligaya ang mapaiyak sa labis na kasiyahan. Maigpit niya akong niyakap. Napakasaya ko para kay Ligaya dahil sigurado ko na simula sa gabing yon ay wala na siyang mga aswang na dapat pang katakutan. Matapos ang pangyayaring yon ay bumalik na kami sa normal naming mga buhay. Si Ligaya naman ay kampante nang bumalik sa kanyang apartment. Paminsan-minsan ay nagkikita pa rin kami at naramdaman ko na mas lumalim ang aming ugnayan. Isang umaga, nagtungo ako sa grocery store para mamili. Nagulat ako dahil nasa cashier si Ligaya. Manghang-mangha ko kasi yun ang unang beses na nakita ko siyang manipis lang ang makeup at nakasuot ng blusa. O ano? Nagulat ka, no? Dito na ako nagtatrabaho ngayon, Roger. Umalis na ako sa bar. Mas maliit nga ang kita rito, pero mas okay na ito. Dahil hindi ko na kailangan ibenta pa ang katawan ko. Masaya ako para sa iyo, Ligaya. Magbabagong buhay na ako, Roger. Ayokong sayangin ang tulong na ibinigay nyo at ng baryo nyo para iligtas ang buhay ko. Maraming salamat sa iyo, Roger. Kasi ikaw ang nagparamdam sa akin na importante pa rin ako sa kabila ng pagkatao ko. Matamis akong ngumiti at napagtanto ko na doon na tuluyang natapos ang isang mabigat na kabanata sa buhay ni Ligaya. Nagkaroon na rin ako ng lakas ng loob para ligawan siya at makalipas ang ilang buwan ay sinagot na niya ako. 1 taon pa ang lumipas bago kami nagpakasal. Ngayon ay magkasama na kami sa iisang bahay ng payapa at masaya. Hindi ko na inisip ang nakaraan niya. Wala akong pakialam doon. Basta't mahal ko siya, maging sino pa siya. At ang mahalaga ay ang hinaharap na bubuin naming dalawa na malayo sa dilim na minsan nang bumalot sa aming buhay. At nangako ko sa aking sarili at sa Panginoong Diyos na habang ako ay nabubuhay ay patuloy kong poprotektahan at mamahalin ang aking pinakamamahal na si Ligaya.